hayaan niyo pong buksan niyo po ang ating passage for this morning. Romans chapter 5, verses 9 to 11. Romans 5, verses 9 to 11. At ganito po ang sinasabi, kaya niyo pong basahin ko po sa inyo sa Tagalog. Kanina binasa sa English ng ating kapatid. Ngayon naman sa Tagalog para sa ating karagdagang kaalaman. Romans 5 verses 9 to 11, ganito po ang sinasabi, Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay mangalilitas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa ngayong nagkakasundo na ay mangalilitas tayo sa kanyang buhay. At hindi lamang gayon, kundi tayo nangagagalak naman sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Na sa pamamagitan niya ay tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Ito po ang salita ng Diyos, purihin po ang ating Panginoon. We now approach yung last part ng ating series ng pag-aaral ng Book of Romans. And pagpapatuloy naman natin ito next year na. So, every time na madalas kong sinasabi ito, every time na mayroong end ng series, I always have mixed emotions. On the one hand, ay nalulungkot ako dahil tatapusan na. And at the same time, natutuwa rin ako sapagkat panibagong pagkakataon din yun para pag-aralan ang iba namang ibang bahagi ng salita ng Panginoon, ibang prinsipyo naman ang pag-aaralan or ibang katuruan. So these are opportunities for us to learn more. In the podcast of Steve Bartlett, yung Diary of a CEO, isa po siyang entrepreneur at saka agnostic or atheist. In-invite niya po si John Lennox. Si John Lennox po ay isang Oxford mathematician and Christian apologist. Pinaliwanag doon ni John Lennox kung bakit siya concerned sa artificial intelligence or AI. Pakinggan lang po natin ang sinabi ni John Lennox, yung Christian apologist, regarding sa concern niya. It's because I'm interested in the bigger picture, sabi niya. Anything that raises questions about the nature of human identity. I was first struck about the drive for artificial general intelligence. Yun yung term na ginamit. Artificial general intelligence. Within that, sabi niya, there's the notion of transhumanism. The idea is that we go beyond the human. Now, one of the people who is spreading the transhumanist vision is the Israeli historian Yuval Noah Harari. And he's written a book called Homo Deus, the Man God. And that made me really prick up my ears because I know enough about the book, or this book here, the Bible, to realize that the drive for humans is self-deification, or making themselves gods. And what Harari says is the 21st century has two big purposes, sabi niya. Number one, to solve the problem of physical death as a technical problem. Number two, the second agenda item is to increase human happiness by bioengineering, cyborg engineering, mechanical implants. All this kind of thing turning humans into gods with a small g. And this is the drive for a super intelligent human. Yun yung agenda ng AI. The quest for lasting joy, mga kapatid, and human happiness is as old as human history and human civilization itself. Pero kadalasan mailap ang kasiyahan sapagkat nagbabago ito ayon sa ating mood o sa ating sitwasyon. Ang ating kultura ay nakafocus sa self-oriented na happiness. What do I mean by self-oriented happiness? Hinahanap natin ang ating kasiyahan sa ating mga sarili.
And they hope to solve the problem of happiness ayon dito sa sinabi ni John Lennox doon sa agenda ng mga ungodly people. They hope to solve it by turning man into God, gamit ang artificial intelligence at kung ano-ano pang mga engineering. The big picture is that gusto nilang palitan ang identity ng tao. Siyempre, tao ka. So, as a person, you are created in God's image. Man is created in God's image and likeness. Pero sila, gusto nila self-deification. Gagawin nilang Diyos ang tao. So ngayon, papalitan nila ang identity ng tao. Wala itong masyadong pinagkaiba sa nangyayari sa ating paligid ngayon, sa ginagawa nila sa tao ngayon, at the cost of sexual functions and their persons bilang babae at lalaki. Dahan-dahan na papunta na yan doon. All of this is self-oriented happiness through self-deification. At the end of the day, the question remains kung tatagal ba itong agenda ito. Or here today, gone tomorrow na lang. Mahalagang pag-aaral po ito sapagkat an investigation of the scriptures tells us and shows us that God is the author of happiness, hindi tao. And He gives it as a gift to His people. At dahil ito'y nanggagaling sa Kanya, Siya ang nagdi-define ng tunay na happiness, hindi tao. Sa 1 Timothy 1:11, the Apostle Paul describes God as the blessed God. Pag sinilip natin yung original language, ang ibig sabihin nito, He is the happy God. Sa Romans 14:17, ang description sa kaharian ng Diyos ay, it is of righteousness, it is of peace, it is joy in the Holy Spirit. God's kingdom is a kingdom of joy. We have a happy God who rules a kingdom of joy. Tapos sa Galatians chapter 5 verse 22, sinasabi ni Apostol Pablo na ang joy or happiness ay kaloob mula sa Diyos. The fruit of the Spirit is love and joy and so on. The second fruit of the Holy Spirit is joy. And when we focus and narrow down our study lenses, makikita natin agad ang pagkakaiba ng happiness according to the scriptures versus sa duplicate happiness ng sanlibutan. God promises His people a future hope and therefore lasting happiness. The question of permanence or persistence, yung characteristic ng pagtagal ng isang bagay is a question of basis. Saan ba yan kasiyahan nakaangkla? Saan ba yan kasiyahan na yan na nakaangkla? O saan ba yan nakatayo? Saan ba siya tinayo? Ang basis. In our passage, mapapansin natin ang tunay na kasiyahan ay may grounding o may batayan. That is why Paul tells us, first and foremost, yung mga kausap niya, the believers in Rome, sabi niya, we also exalt in God through our Lord Jesus Christ. At ito ang ilalatag natin sa umagang ito sa ating pag-aaral. So brothers, sisters, and friends, sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos sa umagang ito, panalangin ko po na makita natin ang umaapaw na biyaya ng Diyos para sa ating pagpapawalang sala. At maging panatag tayo sa ating pagpapawalang sala. Nawa maging pagpapala ang ating pag-aaral sa umagang ito, especially sa ating may mga pinagdadaanan sa buhay at sa pananampalataya. Para makatugon din po tayo sa maayos na pagsamba sa harapan ng Diyos habang nabubuhay po tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Because our passage today belongs to that section on the blessings of justification. We need to ask the question that we have asked for the past Sundays. Again, same lang ang question, how can I be sure that justification by faith will be beneficial for me
especially on the day of judgment. How can I be sure that justification by faith will be beneficial for me, especially on the day of judgment? And in the past weeks, we have been studying yung first 5 benefits of justification by faith in the life of the believer. Ngayon naman po ay ang pag-aaralan natin ay yung pang-6 at pang-7 bunga ng pagpapawalang sala. Which leads us now dito sa verses 9 to 10. At ganito po ang sinasabi, much more then, having now been justified by His blood, we shall be saved from the wrath of God through Him. For if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. So pagkatapos po, ipaliwanag ni Apostol Pablo na may kasiguraduhan tayo sa pag-ibig ng Diyos dahil binigay niya sa atin ang banal na Espiritu, which we studied last week. Pinapaliwanag niya ngayon ang ugnayan ng ating kasalukuyan, itong present natin, yung present condition natin sa Panginoong Jesus, at yung ugnayan nito sa ating kinabukasan at kapalaran. He now connects it to our future hope. And he begins this section with, notice kung paano niya sinimulan ang verse 9, much more than. O sa ibang versions, since therefore, at kinokonekta niya ito doon sa verse 8. Ganito ngayon ang sinasabi niya. Because Christ died for us, there is so much more. Hindi natatapos ang pagbabala sa kapanatagan natin sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hindi natatapos doon. Meron at meron pa. Umaapaw ang pagpapala sa atin dahil sa pagpapawalang sala sa Panginoong Jesus. And so sabi ni Pablo, pagkatapos niya sabihin much more than, sabi niya, having now been justified by His blood. And similar, itong language na ginamit niya ay similar doon sa verse 1. Nung sinabi niya, having been justified by faith. Yung tense nito, pareho doon na ang justification ay accomplished fact in the past. At yung effects nito ay natatamo natin ngayon. It does not stop. Nagpapatuloy ang impact nito sa ating buhay ngayon. The difference in verse 1 versus dito sa verse 9 is that sa verse 1, pinaliwanag niya sa readers niya na ang ginamit ng Panginoon para mapasa atin justification in the present ay ang pananampalataya. Therefore, our faith is an instrument that God used to justify us. Hence, kaya nga sinabi sa verse 1, having been justified by faith. Dito sa verse 9, sinasabi niya na ang pagpapawalang sala ay accomplished fact in the past, basically because ang pinag-uusapan doon ay ang source and means. Makikita natin na ginanap ito ni Kristo. Yun yung pinagkaiba sa verse 1 and verse 9. Verse 1, again, ang focus ni Pablo doon ay yung instrument o yung pamamaraan na ginamit ng Diyos in the present para dumaloy ito sa atin at ang ginamit ay ang pananampalataya. Dito sa verse 9, ang ginagamit ngayon, ang emphasis ngayon ni Pablo ay ang source nito. Saan ba ito nagmumula? Kung ito ay dumadaloy, saan ba nagsimula ito? Sa ginanap ng Kristo. And because we have now been justified by His blood in the present, at yun yung kinakanta natin kanina, nothing but the blood of Jesus. Because we have now been justified by His blood in the present, we can look forward to the day of judgment in the future. Dahil settled na, dahil ginanap na ni Kristo, at yung impact nito ay dumadaloy sa ating buhay ngayon, we can look forward to the day of judgment. It is not a day of fear for God's people, sapagkat maliligtas daw tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Panatag tayo ngayon dahil this whole section na ito
All of these blessings is God's grace towards His people. And how does God now accomplish this? To save us from His wrath. Basahin natin yung verse 10. Sabi dyan ni Apostle Pablo, "For if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, much more, having been reconciled, we should be saved by His life." Paulit-ulit natin makikita yung verb at saka yung tense na having been. It tells us na these things happened in the past. At yung effects nito, yung pagpapala na yun ay patuloy na dumadaloy sa atin ngayon. Sa verse 9, pinaliwanag ni Apostol Pablo na wala tayong kakayahan na iligtas ang ating mga sarili sa puot ng Diyos. Kahit anong mabuting gawa ang gawin natin, hindi natin maililigtas ang ating mga sarili sa pamamagitan ng mabuting gawa. Why? Because all our acts are tainted with sin. Masama ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Dito naman, sinasabi niya sa verse 10 na tayo ay dating mga kaaway ng Diyos. There was nothing likable or favorable about us. Dahil pinili natin kalabanin ang Diyos at mawalay sa Kanya. Sabi niya dyan, while we were enemies. Sinners are God's enemies. At ang nararapat sa kaaway, kahit sino, pag nag-aral ka ng, mayroong ilan sa atin dito nag-aral ng ROTC. Nag-ROTC tayo or nag-CAT or COCC. At tinuturo sa atin ito dahil ang mindset ng isang sundalo at mabuting sundalo, alam niya kung sino ang kakampi niya at alam niya kung sino ang kaaway. At ang dapat na ginagawa sa kaaway ay puksain. Yun ang ginagawa sa kaaway. Hindi mo mamahalin ang kaaway mo, kakaibiganin mo. Magiging taksil ka doon. Ba't mo kakaibiganin yan? Pupuksain yun yung direksyon. At ganoon din dito. Simple ang dapat na ginagawa. Sinners are God's enemies at dahil pinilit natin na maging kaaway ng Diyos, ang nararapat sa kaaway ay puksain. Salot yan. In the battle between God and His enemies, alam natin kung sino agad ang matatalo sapagkat ang nangyayari ay kinakalaban natin ng Diyos. Alam natin kung sino ang dapat humarap sa katarungan. Alam natin kung sino dapat parusahan. At alam natin kung sino dapat mamatay. But in God's wisdom, Scripture says, noong tayo'y mga kaaway, pinadala niya ang kanyang anak para siya ang maging ating kapalit. Siya ang namatay para sa atin. Huwag niyo lang po pansinin yung sumisigaw doon sa loob. Hindi po pinapalo yun. Ganun lang siya talaga. Sa mga first-timers natin, baka mabigla kayo. May mga bata sa loob. In God's wisdom, Scripture says, noong tayo'y mga kaaway ng Diyos, pinadala niya ang kanyang anak para siya ang maging ating kapalit. Siya ang namatay para sa atin upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, mapawi ang galit ng Diyos at ipakipagkasundo tayo sa Ama. Hindi po tayo ang nag-initiate na makipagkasundo sa Diyos. In our sin, we would not do that because we are enemies. At ang pinipili natin ay ang inclination ng ating mga sinful hearts. Hindi po tayo ang nakipagkasundo. Diyos ang gumawa ng paraan para ipakipagkasundo tayo sa Kanya. And all of this was His plan to reconcile us through the work of His Son. Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? What is the answer?
What can make me whole again? What is the answer? Nothing but the blood of Jesus. Anong nagdala ng kapayapaan sa atin? Sa ating pagsasama? Nothing but the blood. All of this was God's initiative to reconcile us to Himself through the work of His Son. Tinanggal ni Kristo ang galit at puot ng Diyos at inilapit tayo sa Ama. Nagdala siya ng kapayapaan. Nagdala siya ng pakikipagkasundo. Now do you see how God's grace works? Pero hindi dito nagtatapos. Paul says, there's more. God did something difficult and great by sending His Son. Sabi niya sa Romans 5 verse 7, For one will hardly die for a righteous man, though perhaps for the good man, someone would dare even to die. Now, balikan lang natin yun kasi kinokonekta ni Apostol Pablo kasi sabi niya since therefore. So, balikan lang natin ng konti, urong lang tayo ng konti sa verse 7. Ang tanong dyan, meron bang magbibigay ng buhay para sa mga makasalanan? Siguro, para sa mga mabubuti, kung may gumawa sa'yo ng mabuti, siguro pwede mo siyang bigyan ng konting concession. Baka pwede mo ibigay siguro ang ihandog ang buhay mo para doon sa pinagkakautangan mo ng loob dahil gumawa siya ng mabuti para sa'yo. Ika'y nangangailangan. Pero doon sa sinabi niya, for one will hardly die for a righteous man, yan yung mga, hindi natin ibibigay ang ating buhay para doon sa mga, ang tingin nila sa kanilang sarili ay matuwid sila. Hindi nila kailangan yun. Kasi ang tingin nila sa kanilang sarili ay matuwid. Pero paano kaya sa isang makasalanan? One will hardly die for a righteous man. Perhaps a good man, someone would dare even to die. Pero sa mga masasama, diba? Meron bang magbibigay ng buhay para sa mga makasalanan? How about ngayon, kung ang ating anak ang i-require na ibigay? Ibibigay po ba natin? Imagine ang ginawa ng Ama. Ibinigay niya ang kanyang anak para sa mga dating masasama at mga kaaway. May gagawa ba? Wala. That is why we testify na iba mag-isip ang Diyos. Iba mag-isip ang Diyos. Hindi siya tulad natin. Sabi dyan ni Pablo, how much more shall we be saved by His life? Because Christ is alive forevermore at hindi na mamamatay pa. This is enough proof na hindi po tayo mapapahamak sa araw na paghuhukom. God is able to do this for the people He redeemed. Sabi nga ng isang scholar and theologian, He will see that we share in Christ's risen life forever. And so how can we be sure that justification by faith will be beneficial for me, especially on the day of judgment? Ito yung sixth benefit of justification from previous weeks, dito sa verse 9 to 10. We are delivered from the wrath to come by Christ's resurrection life. It's not only by His death, but by His life as well. We are delivered from the wrath to come by Christ's resurrection life. In Romans 4, natutunan po natin na ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus ay proof ng ating pagkakawalang sala. Dito naman sa Romans 5 verse 10, we learn that the same resurrection is proof that we shall be saved from the wrath of God on Judgment Day. It is the proof of our justification, and at the same time, the resurrection of Christ is also what will save us on Judgment Day. Maganda pag-aralan to. Parang gusto kong gumawa ng sermon series on the resurrection. Punta tayo sa verse 11. And so, hindi raw nagtatapos ang pagpapala sa ginawa ni Kristo. Meron at meron pa.
Paul is now telling them that the blessing that is produced by knowing these present and future fruits of justification. And this is what is produced in us. Verse 11. Not only this, but we also exalt in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. So once again, we encounter this word, itong word na exalt. Sa original language, ang pakahulugan nito ay nagagalak tayo. So in some Tagalog versions, ganun ang pagkakasalin. But at the same time, meron pa siyang isang pakahulugan din. Hindi ka lamang nagagalak, kundi pinagmamalaki mo ito. Diba? Totoo naman yun eh. Pag nasisiyahan ka sa isang bagay, tinatago mo ba ito? Siguro sa panahong ito, may mga napapanood ako sa mga videos. Dahil sa tuwa nila, hindi nila binabalita yun. Hindi nila pinagmamalaki. Ang term nila doon ay ginag-gatekeep. Diba? Ginag-gatekeep nila. Pero no! Dito makikita natin na kapag nagalak ka, our natural response to this ay ipagmalaki ito. Pinamamalita natin ito. So, yun yung ibig sabihin ng exalt. Nagagalak ka at pinagmamalaki mo. Ano yung kinagagalak natin at pinagmamalaki natin dito? Ang Diyos. Ito yung pagpapala at paksa ni Apostol Pablo sa verse 11. Pero bakit tayo nagagalak? Bakit natin siya pinagmamalaki? Sabi niya, ganito raw ang mangyayari sa ating ugnayan. Ganito raw yung nangyari sa ating ugnayan sa Diyos. We have now received the reconciliation. Kanina, nung nagsimula tayo, ang tingin sa atin ay mga dating kaaway. Ibig sabihin, something has changed. We were sinners. The question is, kung kaaway tayo, at ngayon hindi, ano nangyari? Definitely hindi sa gawa natin. We have now received the reconciliation. Hindi na kaaway ang tingin sa atin ng Diyos. Wala na tayo sa ilalim ng galit ng Diyos. At dahil sa ginanap ni Kristo, yun. Sa kanyang pagkatao, inilapit niya tayo sa Diyos. That is why it is a finished work in the past. Because we have been justified in Christ, past tense, justified in Christ, we are now reconciled to God. This is the reason we rejoice. This is the reason na nagkaroon ng pagbabago. This is the reason we have that sense of celebrating, a sense of happiness kapag nagsasama-sama tayo. Kapag pinapahayag natin ang magandang balita. Because Christians live and thrive in the newness of life God has given them. Yes, naaalala natin yung dati. And in some sense, yes, we are sinners pa rin. Pero nagsimula na ang pagbabago. Hindi nakaaway ang tingin sa atin dahil kay Kristo. This is the reason we rejoice. This is the reason we celebrate. This is the reason we have that sense of happiness. Ngayon siguro naiisip natin, ano ngayon ang pinagkaiba ng kapayapaan sa ministry ng pagkakasundo? On the one hand, there is peace, and on the other hand, there is the ministry of reconciliation. Ang ministry ng pagkakasundo ay ang ginanap po ng Panginoong Jesus sa krus. It is perfect, it is finished, at ang bunga nitong ministry of reconciliation ni Kristo sa ating mga budhi at kaluluwa ay kapayapaan. Yun yung bunga nun. Sapagkat hindi natin kailangan mangamba para sa ating mga buhay. Ang dating magkaaway ay magkaibigan na, natapos na po ang alitan. And because it is finished, ginawa tayong mga recipients ng kanyang grace.
Which leads us doon sa seventh benefit of justification dito sa verse 11. Ang seventh benefit ay we have joy because we are reconciled to God. We have joy because we are reconciled to God. Kung may bagay na kapansin-pansin sa mga Kristiyano, mga kapatid, ito yun. Ito yung panlabas na tanda na ang isang tao ay binilang na matuwid. There is this calm joy or quiet happiness or peaceful contentment sa kanya sapagkat alam niya na siya'y pinawalang sala kay Kristo. Ito yung makita ng mundo o ng sanlibutan sa atin. This peaceful contentment. Bagamat magulong-magulo ang paligid, bagamat nagkakagulo ang mga tao, at pag pinag-uusapan ng araw ng paghuhukom, maraming nagkakagulo. Or end of the world, as they say. This is what sets up. Ito yung nakita ng mundo sa atin. Kaya they are drawn to Christ. Mga kapatid at kaibigan, niligtas tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pamatayan. Ito yung past. At dahil sa kanyang muling pagkabuhay, maliligtas tayo in the future sa araw ng paghukom. In the present, natatamasa natin sa ating ugnayan sa Diyos dahil ginanap ni Kristo ang work of reconciliation na ating natanggap bilang pagpapala. So now we see kung gaano ganda ang ginawa ng Diyos. In the past, what His Word, what His Christ, what His Son, our Lord Jesus Christ has done, and how this flows into our lives today, and how it will continue to flow, and it is a guarantee of our salvation in the future on the day of judgment. Sa pagkatapos po ng ating pag-aaral ng Romans chapter 5 verses 1 to 11, tandaan po natin na ang pagpapawalang sala ay gawain ng Diyos ayon sa kanyang biyaya lamang. It is only by grace. Binilang niya tayong matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo lamang. Ito ay isang paloob mula sa Diyos in which God, in His grace, does not give us what we deserve. Imbis na tayo ang parusahan, in His grace, ginawad niya ang parusa sa kanyang anak na hindi nagkasala, upang pawiin ang paratang at kuot ng Diyos na laban sa atin. At nang sa pamamagitan niya ay may bilang sa atin ang kanyang katuwiran sa ating pagpapawalang sala. At dahil tayo pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya, ito yung pinag-aaralan natin ngayon. The 7 blessings that God has given to those who have been justified by faith. And it assures us that it is beneficial for us today and especially on the day of judgment. So review natin from verse 1, blessings, the 7 blessings of justification. Number 1, verse 1, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Number 2, verse 2a, we stand in God's grace. Nagbago na ang ating katayuan sa kanyang harapan. Kung dati, ang katayuan natin ay kalikuan, ang righteous ang standing natin, now we stand in God's grace. Mamamaakos yan mamaya. Verse 2b, number 3, we rejoice in hope of God's glory. Number 4, verses 3 to 4, we have joy in our struggles and suffering. Number 5, verses 5 to 8, we have the certainty of God's love through the indwelling Holy Spirit. Number 6, yung pinag-aaralan natin kanina, we have been delivered from the wrath to come by Christ's resurrection life. And number 7, verse 11, we have joy because we are reconciled to God. Dahil dito nagagalak tayo sa ating Panginoon habang dumadaan sa mga pagsubok at bighati. Our happiness is grounded on the fulfillment of God's promises in Christ's finished work. May grounding ang kasiyahan, may grounding ang ating kagalakan.
it is because Christ fulfilled all the requirements for our salvation. His work is perfect. His work is finished. Kaya nga panatag rin tayo mula ngayon hanggang sa dakilang araw ng paghuhukom. Mga kapatid at kaibigan, these are the abounding benefits of justification that God has bestowed upon you. Isapuso po natin ang mga bagay na ito at lumapit tayo ng may umaapaw na papuri at pasasalamat sa ating matuwid at mapagmahal na Panginoon. Tayo na lang.